Welcome to Story of Jesus. We live-streamed Quiapo Church Sunday Mass today. We attend the Holy Mass on Sunday 29th September 2024. 26th Sunday in Ordinary Time. So in them your servant finds instruction, great reward is in their keeping. But who can detect all his errors? From hidden faults acquit me. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Saint Teresa of Lisieux, patroness ng Almar Subdivision and Mia Association Homeowners. At ngayon po isama din natin ang mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at wedding anniversary ngayong buwan ng Oktubre. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuturo ni Propeta Ezekiel na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtugon ng tao na magbalik loob sa Panginoon. Ang panalangin niya ay isang paanyaya sa lahat
na sundin ang landas ng pagbabagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Puon, gunitain, pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kapalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana puon ay alalahanin. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Ipinaaabot ni San Pablo sa mga taga-Filipos ang kagandahang dulot ng pagpapakumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Batay ito sa pagpapakumbaba ni Jesus na ginantimpalaan ng kaluwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa.
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Matthew. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote, ang mga matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayaw ko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyo, pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinawalaan siya ng mga publikano at ang mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang kahinaan, may pagkukulang sa buhay. Sa madaling salita, we are not perfect, we are sinners. Yes, may mga pagkukulang tayo, may mga kahinaan, pero ang hamon sa atin, kailangan din natin ang pagbabago sa buhay. Dahil hindi na tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos unless there is conversion. There is change in our lives. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa, ito po ay tungkol sa pagbabago. Ano ba ang dapat natin gawin pag alam natin tayo ay nagkasala o nagkamali? Sa unang pagbasa, sinabi dito, ang pagbabago ang ibig sabihin, pagtalikod sa ating mga kasalanan na nagawa. We must turn away from our wickedness, from our sins. God Himself
encourages the people of Israel. Sabi niya sa kanila, sana maging tapat kayo sa inyong pangako sa pagsunod sa aking mga utos. Sana maging tapat kayo sa inyong mga pangako sa pagsunod ng aking mga salita. Sinabi ng Diyos sa kanila sa pamagitan ni Propeta Ezekiel, sabi niya, marami sa inyo, sinisisi niyong ibang tao. Kahit ako, sinisisi ninyo ang Diyos sa inyong sitwasyon sa buhay. Pero, sa totoo, hindi ninyo tinitingnan ang inyong ginagawa. Ang inyong actions. Diba? Tama ang Diyos. Palagi tayo nagreklamo. Bakit naging ganito ang aking sitwasyon sa buhay? Walang grasya, mabigat ang buhay. Bakit ganito? May karamdaman ako. Pati ang kapitbahay, pati ang mga aso sinisisi sa sitwasyon mo sa buhay. Pero, hindi mo tinitingnan ang mga ginagawa mo sa buhay. So, sinabi ng Diyos, if you live a virtuous life, you must also have a fruitful life. Kung tama lang ang inyong ginagawa sa buhay, sumunod kayo sa aking mga utos, ay maganda din ang resulta. Pero sinabi ng Diyos, kita ninyo ang sitwasyon ninyo. Naging miserable ang buhay ninyo. Naging alipin kayo sa ibang bansa. Sino bang may kasalanan? Ako ba? Kayo. Dahil sa ginagawa ninyo. So mga kapatid, minsan ganun tayo, di ba? We blame other people because of our situations. We blame other people because of our sickness. Pero noon ka, natingnan mo ang sarili mo. Di ba? Halimbawa, marami kang karamdaman. May sakit ka. Kasalanan ba ng ibang tao? Hindi. Tingnan mo naman yung lifestyle mo. Di ba? Kung paano ka kumain. May control ka ba? Minsan wala. Di ba? So, marami tayong karamdaman. Bakit may sakit ka? Dahil stressful ang buhay mo. Puro ka negative. Di ba? Puro na lang masama ang nakikita mo. So, ganun. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, you must live a virtuous life. Nandiyan ang aking mga turo. Ang aking mga mando. So, sinabi dito, ang taong mabuti o matuwid at nagpakasama, mamamatay siya. Pero ang taong masama, nagpakabuti, gumawa ng tama sa kanyang kapwa at sa Diyos, hindi siya mamatay. Siya ay mabubuhay. So ito mga kapatid, let us examine our actions. So, turn away from our wickedness sa ating mga kasalanan kung gusto natin mabuhay. Hindi lamang sa mundong ibabaw na ito, kung hindi sa kabila. Pangalawa, ang pagbabago means a change of heart, a change of mind. Sa pamagitan ng pagpakumbaba. Si San Pablo, ang kanyang liham ay para sa mga taga-Filipos. Ano ang problema nila? Mapagmataas. They are too proud. At may dalawang dahilan kung bakit naging mapagmataas sila. Okay? Unang dahilan, hindi nila nakikita ang kanilang pagkakamali. Ang kanilang pagkukulang. Ang kanilang kasalanan. Ang nakikita lamang nila ang pagkakamali ng ibang tao. Minsan, ganun din tayo, Ang hilig natin mag-point ng muta ng ibang tao, pero hindi natin nakita ang ating muta. Mahilig tayo mag-criticize sa ibang tao, pero hindi natin nakikita ang ating kasalanan, ang ating pagkukulang. Marami sa atin ng ganun. Nakikita mo yung loopholes ng ibang tao, ang kanilang flaws sa buhay, pero hindi mo nakikita ang sarili mo. So ito ang problema ng mga taga-Filipos. At hindi lamang iyan, kung bakit naging mapagmataas sila, hindi nila nakikita ang kabutihan ng ibang tao. The goodness of other people, the goodness of their neighbors. Ang nakikita nila minsan, ang kanilang kabutihan. Sila palagi yung bida. Minsan, nangyari din yan sa atin.
Tayo yung sentro, tayo yung bida, pag nag-uusap, ako. Pero hindi mo sinasabi, oy kapatid, oo nga, ang ganda naman ng ginawa mo. Yung contribution mo sa ating komunidad. O hindi mo nakikita yung kabutihan ng sakripisyo ni Mrs. o ni Mr. Minsan ikaw yung sentro. So sinabi ni San Pablo, magbago kayo. Magpakumbaba. Tularan ninyo nga si Jesus, ang kanyang pagpapakumbaba. Si Jesus ay anak ng Diyos, but He did not claim equality with God. Siya ay nagkatawang tao, naging alipin siya, at namatay hanggang sa krus. At dahil sa kanyang pagpapakumbaba, katulad sabi ni San Pablo, itinaas siya ng Diyos. So ganon ang buhay Kristiyano, ang pagbabago. Dapat iset aside natin ang ating mga sarili, interest. Ang bigyan natin ng importansya ang ibang tao. Ang isentro natin ang ibang tao, hindi na tayo. So yan ang pagbabago. So ito mga kapatid, pangatlo, ang pagbabago is manifested in our actions. Ang pagbabago ay hindi sa hangin. Nakikita iyan sa gawa. So tingnan ninyo sa ating ebanghelyo. Sinabi dito ng isang tatay sa kanyang 2 anak. Una, sa nakatatanda, magtrabaho ka sa ubasan. Sabi ng nakatatanda, ay ayaw ko po. Pero nagbago ang kanyang isip. Nagpunta siya, nagtrabaho. Sa pangalawang anak, sinabi niya, nak, magtrabaho ko. Oo, magtrabaho ako. Pero ang problema, hindi naman nagpunta. Nagtrabaho. So tinanong ni Jesus, ang mga nakakatanda. Sabi, sino dito ba ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Yung nakakatanda. So sinabi ni Jesus, tama ka. Ang mga publikano, ang mga masasamang babae, ito pa ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Pero kayo, mga saserdote, mga parisiyo, mga iskriba, alam ninyo ang turo ng Diyos. Nagtuturo kayo sa mga tao. Alam ninyo mga utos ng Diyos. Pero nang dumating si Juan Bautista, nagturo sa pagbabago, siya ay nagturo tungkol sa daan, sa Diyos. Hindi kayo nagbago. Hindi kayo naniwala sa kanila. Ganon din ako. Nang dumating ako, hindi ninyo ako tinanggap. So mga kapatid, we must walk our talk. Kung ano yung napakinggan natin, dapat isabuhay natin. Yan ang pagbabago. Alam niyo, challenge ito sa atin. Tayo mga leaders, nanay, tatay, challenge ito sa atin. Alam niyo, ang hilig natin mag-sermon. Di ba? Ang galing natin magsalita. Pero minsan, wala sa gawa. Di ba? Sabihin mo sa anak mo, nak, huwag ka nag-iinom, ha? Pero ikaw number 1 na, hindi ko sinasabi na masama. Kunti-kunti lang. Pero pag sobra, nak, huwag ka magsugal, ha? Pero ikaw number 1 na magtutungits, susugal. Nak, huwag mong sirain yung kapwa mo, ha? Pero ikaw ang number 1 na marites. Ano yan? Diba? So, minsan, tayo yung mga tao na may maraming pangako, may maraming sinasabi, pero nakapako. Diba? Wala sa gawa. Alam niyo, isa sa mga magandang halimbawa na dapat natin sundin, yung mga Hapon. Yung mga Hapon, they are people of few words. Hindi palagi nagsasalita. Pero, pag sila ay nagtrabaho, trabahong tudo. Trabahong tudo. Sa Japan, talagang ang mga tao doon, busy sila. That is why umunlad sila. Wala sa kanila yung mga kwento-kwentuhan dyan sa gilid. Di ba? Trabaho. That's why umunlad ang kanilang bayan. Doon walang marites. Pag makita mo yung isang rich, trabaho. Unta. Pero sa atin, paglabas sa simbahan, grupo. Sino man ang pinag-usapan? Yung ibang tao. Diba? Okay lang kung mabuti. Diba? So, ang ibig kong sabihin is, kung ano yung mga sinasabi natin, ginagawa natin. So, may kasabihan, ang amen, mahilig tayo mag-amen, walang kwenta yan kung hindi suportahan ng gawa ng ating kamay at paa.
So mga kapatid, sa araw na ito, let us check ourselves. Tingnan natin ating sarili. May pagbabago ba sa aking buhay? Conversion means turning away from our sinfulness. Conversion means a change of heart and mind. May pagpapakumbaba, katulad ni Jesus. Conversion means is manifested in our actions. Tandaan natin, hindi tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos unless there is change in our lives. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa Kanyang paanyaya upang tayo maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksi nawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa iyong paanyaya upang sila'y maging kapanipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap na puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming relihiyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters, ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksi nawa nila ang mga proyekto at gawaing makasisira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mahabagin, sa pamagitan ng iyong pagmamahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng iyong anak na si Jesus upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa balikhandog. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin napapantayan ng iyong kabutihang loob. Subalit buong pagpapakumbaba, iniaalay namin sa iyo ang bahagi ng iyong mga biyaya. Tanggapin mo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Kasama ni Maria na aming ina,
at ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang atin pong Mass sponsor ay ang Cluster 4. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pagkain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging din na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo."
Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at may dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdawang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyong Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama, ating gamitin na itinuro ni Heso Kristo. Hiniling namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace.
Ito ang kordero ng Diyos. Siya ay nagturo sa atin ng pagpapakumbaba. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipag-isa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Kayong lahat, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayon ipinahayag sa ginaganap na pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat. Prayer for the construction of St. Agnes Parish Formation Center. Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Binahaginan mo kami ng biyaya ng pagkapari at ng tungkuling maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Buong pagpapakumbaba, hinihiling namin, Panginoon, na loobin mong maitatag namin ang St. Agnes Parish Formation Center, kung saan buong puso naming maibabahagi ang iyong mga turo at aral. Sa pamamagitan ng iyong gabay, maging daluyan nawa ito ng makatuwirang paghubog sa aming sambayanan upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at ni Maria na aming Ina. Amen. Maupo po muna ang lahat. Kung may mag-aalay po ng construction material sample, pumila at pakidala ang mga sample sa harapan ng altar para kayo po ay pagdasal at basbasan ni Father. Panalangin sa mga nag-sponsors ng construction materials. Mapagpalang Ama, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kapatid namin na may kabutihang loob na nag-alay ng mga construction materials na kailangan sa ginagawang St. Agnes Parish Formation Center. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga naglilingkod at mga parishioners na laging bukas ang kanilang palad sa pagtulong sa mga proyekto ng iyong parokya. Naway patuloy mo silang pagpalain, bigyan ng mahabang buhay, bigyan ng magandang kalusugan at gabayan sa kanilang mga kabuhayan. Hiniling namin ito, Ama, sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Mayroon po tayong second collection, tulong para sa pangangailangan ng Diocese of Novaliches. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at pinakita
Maraming salamat po. Mga paalala. Una, sa October 6 ay first Friday of the month. Mayroon po tayong confession o kumpisal sa ganap na alas 4 ng hapon. Susundan ng Holy Hour sa alas 5 ng hapon. At may healing mass sa ganap na alas 6 ng gabi. Sana po ay makadalo tayo sa banal na gawain na ito. Pangalawa, sa October 7 ay first Saturday of the month. Mayroon po tayong gaganapin na pagbabasbas ng pamilya or blessing of families sa ganap na alas 6 ng umaga sa pamamahala ng Legion of Mary at World Apostolate of Fatima. Sana po ay makadalo sa misa ang bawat pamilya. Pangatlo, simula po ngayong araw, October 1, hanggang October 31 ay Holy Rosary Month. Kaya hinihikayat po ang bawat pamilya na magdasal ng banal na rosaryo araw-araw sa kanilang mga tahanan. Ito ay simple at praktikal na paraan ng pagdarasal upang suriin at pagnilayan ang mga dakilang misteryo ng buhay ni Jesus kasama ang kanyang mahal na ina. Gayon din naman, may live Holy Rosary tayo dito sa ating simbahan during weekdays at all Sunday Masses before the Mass na pangungunahan ng iba't ibang ministry. Pang-apat, available na po ang mga All Souls envelope sa parish office kung saan isusulat ang mga pangalan ng inyong namayapang mahal sa buhay. Maaari po ninyo itong ihulog sa drop box kasama ng inyong donasyon sa nakalabeled na Prayer for the Souls sa may paanan ni Saint Agnes. Sana po ay maihulog ninyo ito para maisama sa 9-day novena ng mga kaluluwa na magsisimula sa October 23 hanggang 31. Ngayon po ay narito si Engineer Macjovin Caluya, Construction Team Head, para sa monthly construction report. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ang updated report para sa construction ng St. Agnes Parish Formation Center para sa buwan ng September 2023. As of September 30, 2023, ang actual accomplishment natin ay nasa 60.69% na as compared sa as plan na 78.9%. Nagkaroon po tayo ng negative 18.21% slippage dahil sa mga pag-ulan itong nakalipas na mga araw. Ang mga completed activities po ay ang mga sumusunod. Concreting of columns and beams at P-floor. Concreting of stairs at P-floor. CHP partitioning at P-4 floor. Concreting of deck for water tank. Concreting of inside gutter. Installation of door jambs from 2nd floor to 4th floor except 4th floor entrance door. Sa ngayon, ito naman po ang ating ongoing activities. Plastering of walls at 4th floor. CSB laying at P-floor. Plastering at P-floor at fabrication of trusses. For the expenses incurred for the month of September 2023, nagbayad po tayo ng 430,566.94 para sa labor ng 18 workers natin. For construction materials, concrete ready-mix at concrete ay 462,108.36. Kaya ang total expense natin for this month of September ay 892,675.30. Ito naman pong ilang pictures and photos ng mga activities ng ating construction at mga materyales na na-delivered. Para din po sa inyong kaalaman, tapos na po tayo sa structural aspect. Nasa finishing o architectural na po tayo sa ating construction. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa ating construction, mangyari lumapit lang po kayo sa akin o kaya kay Engineer Sally Calprito o kaya po pumunta kayo sa opisina para ma-address namin ang mga ito. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating proyekto na St. Agnes Parish Formation Center.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Kuya Macju. Ako rin ay nagpapasalamat sa patuloy ng suporta. So, may 31% pa tayo. Naka-69 na tayo sa ating construction. So, sana hindi tayo mapapagod hanggang matapos natin iyan. Kasi pag hindi natin matapos yan, nakatingga, tatawanan tayo ng mga tao, di ba? Kaya natin yan. Okay. So, ako ay nagpapasalamat din sa mga donors natin sa mga pinto. So, halos naubos na yung mga pinto. So, nakapost yan sa ating tarpaulin sa gilid. So, may 6 na lang. So, kung sino sa inyo mag-donate ng pinto, so, kahit uutangin ninyo, before 2024, okay naman. So, sana we continue our support. At thank you sa mga patuloy ng suporta sa ating mga solicitation. So, marami pa rin nagbigay at sa kanilang pledge. So, thank you very much. Okay. So, kung gusto kayo kukuha ng solicitation, kung may mga kakilala kayo, hindi na ibig sabihin kayo na magbigay, kundi may mga friends na medyo magaan ang buhay, hindi naman kayo hingi para sa inyong sarili, you can ask them para naman iyan sa ating parokya para kay Lord. Okay. So, thank you very much. Palapakan natin ang lahat. Thank you. At thank you sa mga nag-alay ng kanilang balikhandog sa linggong ito, love offering. Palapakan natin sila. Thank you. At bilang dagdag, may siguro may envelope para sa Mission Sunday. Kung sino kukuha sa inyo mamaya. Yan po ang tulong natin sa mga misyonaryo na nagtrabaho sa ibang bansa. Suporta natin financially. So, para ang pera na iyan, ibibigay ninyo kahit magkano, yan po ay tulong natin sa mga misyonaryo pa sa ibang bansa. Hindi pa kilala ang Kristiyano. At ngayon po ay buwan ng Oktubre, tinatawagan ko po ang mga birthday celebrants, wedding anniversary, to please come forward. At sama din yung mga guro dahil buwan ng mga guro ngayon. Okay, please come forward. Lahat ng mga teachers, birthday celebrants, and wedding anniversary. Para basbasan kayo. Lapit kayo dito. Hindi ko muna kayo isulisita. Lapit kayo. Okay. Yung mga nakaupo, pakitaas yung mga kanang kamay. Ama makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na ibinigay mo sa aming mga kapatid na nagdiriwan ang kanilang kaarawan ngayong buwan ng Oktubre. Ama, bigyan mo sila ng mahabang buhay dito sa mundong ibabaw, isang buhay na makahulugan at may pagmamahal sa kapwa at sa kanilang pamilya. At basbasan mo rin ang mga nagdiriwan ng kanilang wedding anniversary, pagtibayin mo ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, basbasan mo rin ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak at mga apo, at basbasan mo rin ang aming mga guro na nagdiriwang ng Month of Teachers. Ama, ibibigay mo sa kanila ang karunungan, kaalaman, para sa kabutihan ng iyong bayan, ng iyong simbahan. Ang lahat nito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. So let us sing a happy birthday for our sisters and brothers. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isang masaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy wedding anniversary, happy Teachers Month. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawa ng pagbabasbas ng ating Ama.
Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayan ninyo ang inyong pag-alis, ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Thank for John the Holy Mass today. Please like, subscribe for more. See you later.